Ba doon sa House of Representatives kasi parang sa Pina ito natanggap natin eh. Oo. Then doon start pa lang lutong Macau na. Oo. But ngayon ang nakalagay sa invitation natin is consultative meeting and nag-expect po tayo na doon po sa Senado mas fair ang mga senador and of course mas matalino, willing makinig. Doon kasi sa Congress, sa na-experience natin, kay Eric, kinatay tayo I nun. think mga 5 days, 5 hearings or 4 hearings yon. Hindi tayo pinatapos mag-explain. Yes. Kasi mag-explain tayo isang sentence, dalawang sentence, may pananakot na na-cite tayo in contempt. Yun yan. Intimidation. Kasi nga, doon nga sabi nga nila isang congressman na last man standing. Kasi ikaw kay Eric, nakulong ka na. Si Ma'am Lorraine, nakulong na. Tapos yung isang kaibigan ko abogado, si Attorney Rolex, parang nag-high blood yata sa tension at sa stress. Sa tension. So, ako yung naiwan doon. So, dahil sa pag-argue natin sa freedom of press, freedom of expression, yun explain po natin yung mga nawala talagang na-violate ang SMNI sa pangkisa po niya. So, unfortunately, hindi po pinansin, hindi po pinakinggan. In fact, nung last hearing, nag-submit po tayo ng position paper. Sabi ko nga, bago kayo magbotohan, at least basahin nyo man lang yung position paper namin. Kasi nga, pinaguran po natin yan. Ilang araw, ilang gabi kami hindi natutulog. At nagbabasa, ginagawa natin yung... Pinaliwala lang yun. Parang binasura. Oo. So, hindi tayo binigyan ng pagkakataon and hindi nila binasa. At least, for the last time, binasa sana nila under the principle of due process, pakinggan sana nila, walang ganon. So, Pagpupuntahan natin Attorney Mark. Yes. Oo. At maraming salamat at inailinaw mo na itong pagpupulong bukas sa Senado ay consultative meeting. Yeah, hindi yan legislative investigation na in aid of legislation. Hindi. It is a consultative meeting. But there was a resolution passed, ang nakita ko sa news, led by Senator Robin Padilla, ay resolution number 1,000. Yes, yung resolution na yan is I think about sa press freedom, yung tinatawag na sa mass media. So yun ang pag-uusapan tomorrow. Actually, hindi naman nag-focus yung yung meeting or consultative meeting tomorrow, hindi nag-focus yun sa pangkisa ng SMNI. Kung hindi, it's about freedom of press and freedom of expression na naka-guaranteed po yan sa ating saligang batas. And sabi pa ng Supreme Court na yung saligang batas na with respect to the freedom of press and freedom of expression is one of the highest, highly protected constitutional right ng mamamayan. So, nakalagay po yan sa ating saligang batas and part yan under the principle of democracy and democracy and republican government. May right kasi tayo mga Pilipino. Actually, kinopy natin to sa mga American democratic countries. American principle, British principle about yung freedom of press and freedom of expression. Part po yan ng democratic system ng Pilipinas. Attorney Mark, before we proceed, na makakasama na natin mga kababayan, si Doc Lorraine Maribadoy dito sa Pilipinas Nating Mahal, sapagkat pag-uusapan natin ang mga mahalagang punto de vista sa gaganapin na Senate Consultative Meeting na ipinatawag at pinabunuan po ni Senator Robin Padilla, particularly on mass media practice and press freedom issues. Ma'am Lorraine, welcome sa Pilipinas Nating Mahal. Yeah, good morning Eric and good morning Attorney Mark. Good morning sa aking mga kababayan. So, pinag-uusapan natin napakaganda. I can just jump into the discussion no na itong Marcos administration na ito talagang pinatahimik ang press freedom. So, natutuwa tayo na merong lumalaban na nandyan pa rin ang Senado, no? Na meron pa rin tayong recourse. So, that's Yes. Maraming salamat Ma'am Lorraine, at habang nagkakape si Attorney Mark ay babalikan natin itong balita. Attorney Mark, Ma'am Lorraine, maya-maya lang din may break-in news kami ni Ma'am Lorraine sapagkat nakatanggap kami ng isang confirmed news, very positive sa ating pagtatanggol ng ating mamamayan at ng ating pamahalaan laban po sa pabagsak na at pawala na terorismo ng CPP, NPA, NDF, including ang paglaban natin na lumpuin at paralisahin na ang kanilang mga urban infrastructure like Karapatan, Bayan, among others. Maya-maya lang, babalikan namin yan ni Ma'am Lorraine habang inihanda. But nonetheless, ito muna
para maka-jump off ang ating talakayan with Attorney Mark Tolentino. Tingnan natin po itong ulat tungkol sa nalalapit o gaganapin bukas na pagsasagawa ng Senate Consultative Meeting on Press Freedom and Media Relations or Media Issues. Mag-aapat na buwan na pero di pa nakababalik sa ere ang SMNI matapos itong suspindihin indefinitely ng National Telecommunications Commission o NTC. Sa SMNI umiere ang mga programa ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ at maging ang programa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gikan sa masa para sa masa. Una nang sinabi ni Padilla na ang suspensyon ay dala ng pamumulitika. Siyempre, hindi naman po tayo mga bulag. Alam naman natin yun, na number one na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Kibuloy. Hindi naman po natin maipagkakaila din na karamihan sa mga sumusuporta ng laban kay Pastor Kibuloy, may kinalaman sa politika. Sa inihaing proposed Senate Resolution 1000 naman ni Padilla kamakailan ay formal niyang hiniling sa Senado na imbestigahan kung wala bang nilabag na proseso ang NTC. Ang investigasyon in aid of legislation ay hiniling na pangungunahan ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na kanyang pinamumunuan. Ipinunto ng senador na sa isang probisyon sa Republic Act No. 11659, hindi dapat lalagpas sa 30 araw ang suspensyon ng isang network. Ito ay upang maiwasan ang matinding pinsala o maging sagabal sa interes ng publiko o pribado. Bigo rin anyang ipaliwanag ng NTC sa kanilang show cause order kung bakit kailangan patawan ng indefinite suspension ang SMNI. Ayon sa senador, ang walang basihang indefinite suspension sa SMNI ay hindi lamang pagkakait ng due process, kundi maging paglabag sa press freedom. Ang investigasyon sa suspensyon ng SMNI ay una ng hiniling ng senador sa isang privilege speech sa isang sesyon sa Senado. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito nagkaroon ng schedule kung kailan tatalakayin. Habang ang kanyang bagong resolusyon naman kung saan formal niyang hiniling ang investigasyon ay posibleng isagawa sa April 24. Ayun. Mga kababayan, Attorney Mark, Ma'am Lorraine, napakaganda po ng development nito para po mailantad sa mga mamayan na nagpapatuloy po itong abusado, tiraniko at dispotiko na uri ng paghahari-harian itong National Telecommunications Commission under the Office of the President. At ito ngayon ay magandang ilalantad sa halls of the Senate dahil magkakaroon ng isang tinatawag na open public consultation anong nangyari sa SMNI. Yes, at nagpapasalamat tayo sa Senado, kay Senator Robin Padilla, kay Senate President Mig Zubiri sa kanyang pagpayag na bigyang liwanag at katuwiran ang mga kaganapan tungkol sa iskandaloso at balahura na uri ng pag-aabuso laban sa press freedom nitong opisina under the Office of the President na National Telecommunications Commission. Yeah, may I ask something, no? Kasi ang sinabi ni Eric dito ay ang NTC, no? But I want the Filipino people to look past the NTC and see Bongbong Marcos, see the President, kasi siya ay deafeningly silent tungkol dito sa pagmamalabis, no, ng NTC na nasa under the Office of the President, and it's just government, so siya yan, no? So nag-uusap kami ni Attorney Mark dito at gusto kong i-underline, tinanong ko siya, Attorney, yung NTC sinuspend ang operations ng SMNI. Pero totoo ba na walang rason na ibinigay? Ang rason, okay, dalawa yung order ng NTC. May December 19, 2023, sinuspend po yung SMNI for 30 days. Preventive suspension daw. So you say preventive suspension, while under investigation, suspend yung SMNI for 30 days. Unfortunately, after ng 30 days, in-extend po nila indefinitely. Hindi natin alam kung 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, 10 years, noong January 18, 2024. So dalawang orders ito. Dalawang order yan. So nag-lapse yung first order na December 19, 2023, and then by January 2024, January 18. 2024, another indefinite suspension. Indefinite na. Oo. So ano yung reason nila? Ang sabi nila, per the resolution ng House of Representatives. So ibig sabihin, nagpadikta sila sa House of Representatives. Malinaw yun. Under the law, under the National Telecommunication Law, ang NTC, they have quasi-judicial function. Ibig sabihin, na quasi-judicial, parang judge sila. Okay, Hindi parang korte. pwede sila diktahan na House of Representatives kasi there will be a violation, yung tinatawag na separation of power. Kasi the NTC,
is under the executive department, ang House of Representatives is under the legislative department. So whatever the position or opinion of the House of Representatives cannot be made as a solid ground for NTC to decide without a proper hearing and investigation na independent. Kailangan muna mag-conduct ng hearing, mag-conduct ng investigation. Ibig sabihin, dahil walang hearing, walang investigation, nung nag-issue sila noong December 19, 2024 ng suspension for 30 days, na violate na ang due process clause or due process right ng SMNI. So, ibig mo sabihin, attorney, dapat yung tamang proseso dito before they suspended indefinitely, they should have investigated. And hindi nila pwedeng sabihin, we are suspending you indefinitely kasi sabi ng Kongreso. Because that's exactly what they said. Diba? Sabi kasi ng Kongreso eh. Dapat yun ang ginawa nila talaga. Dapat mag-conduct sila ng investigation. Ang ginagawa kasi nila, may mga report daw na nag-operate daw ang SMNI doon sa Rojas City or sa ano yung probinsya doon sa Visayas. Which is not even true. Kahit may mga allegation na gano'n, kailangan bigyan muna ng pagkakataon ng SMNI na magpaliwanag. Ang tanong, may paliwanag ba na nangyari? Wala. Okay. Last hearing, nung pumunta po tayo sa NTC kasama si Attorney Rolex Suplico, dalawa kayo pumunta doon. Nagtanong kami, pre-hearing, ibig sabihin parang pre-trial. Saan dito yung complainant? Walang dumating na complainant. Under the rules, pag walang dumating na complainant, dismiss ang kaso. Walang tinatawag na pre-trial brief. Wala. Tayo lang nag-submit ng pre-trial brief. Kung wala, ibig sabihin, dismissible yan with prejudice. Ibig sabihin, hindi na pwedeng i-refile yon, otherwise, res judicata na. Kasi ibig sabihin, attorney, mga kababayan, hindi pala nag-file ng formal complaint as a complainant status ang House of Representatives. Wala. So therefore, there was no complainant. So paanong nangyari na ang NTC ay nag-akto solely na parang sila ang complainant, sila din ang trial prosecutor, sila din ang huwes, at ginamit ang buong kapangyarihan without even the process na dapat may filing of complaint, may complainant, may hearing, at mga subpoena. So part yan ng proseso ng due process. So ito lahat wala. That's why nung pagpunta namin, tinanong namin yung hearing officer, sino yung complainant? At least the complainant should be represented by a member of the Philippine Bar. So sino yung abogado ng NTC na kung si NTC man ang complainant, at least may abogado kaming kaharap doon. Wala. Kasi ang purpose ng pre-trial, mediation, baka pwede magkasundo, ano yung stipulation of facts, amicable settlement, kung may amicable settlement man, wala. May pre-trial brief ba? Wala. May nag-appear ba during pre-hearing? Wala. So ano epekto doon? Under the rules of court, kasi ang rules of court is by analogy, is applicable sa NTC rules. Dahil quasi-judicial body siya. Ang nakalagay doon, pag hindi ka nag-attend, wala kang pre-trial brief, is dismissible with prejudice. That's why, today, nag-file po tayo ng motion to dismiss doon po sa NTC on the ground na walang complainant na dumating during the pre-hearing, hindi sila nag-file ng pre-trial brief. Attorney, from the perspective of a layman, ginagawa ba yon? Nangyayari ba ito? Are there conditions or circumstances when what NTC did without a complainant, does that ever happen? Yung kausap ko yung hearing officer ng NTC, sabi niya, matagal na siya sa NTC, mga more than 20 years na yata. First time daw ito nangyari na sila ang complainant, sila pa ang huwes, sila din ang mag-decide. Eric and attorney, mga kababayan, ang nakikita natin dito, wag na tayo magpaikot-ikot na. Ang nakikita natin at nararamdaman natin dito ay ang mabigat na kamay ng Marcos administration. And I'm putting two and two together kasi yesterday we had attorney Glenn Chong as guest, and he claimed that all of this, yung panggigipit sa SMNI, ay dahil kay First Lady, these are the machinations of the First Lady, what's her name? Lisa Araneta Marcos. So I'm saying that all of this is politically motivated, which means na our democracy is in grave danger because it is in the hands of despots. At malinaw, Attorney Mark Tolentino, that the box or the responsibilities sa nangyaring itong abuso ay sa Office of the President. Of course. Tama yan, kasi At malinaw din, ang gusto nating imensahe dito, Attorney Mark Tolentino, bakit humaba po ang sungay ng NTC
Maliban sa ito'y kinokonsente, obviously, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., at bakit hindi tayo nakakuha ng mga remedy to bring them to the bar of justice for an apparent oppression, grave abuse of authority, and very clear na paglabag sa mandato at batas? Bakit hindi natin sila sinisingil at dinadala sa hukuman? Halatang halata kasi na yung ginagawa ng NTC, binagal ang proseso. Oh, sinadya. Sinadya, parang kung basketball pa, nag-dribble lang sila, hindi sila nag-shoot or walang attempt to do that. Which is illegal yan, dapat. Dapat may resolution na sila anong gagawin. Bakit ganoon? Bakit pinatagal nila lahat? Kasi naghihintay sila sa revocation ng prangkisa ng SMNI. Which, Kasi kung hindi ma-revoke nangyari. yung prangkisa ng SMNI, moot and academic na yung resolution o yung tinatawag na decision ng NTC with respect sa mga admin case laban sa SMNI. Kaya din ribol niya. Yeah. Oh, yun ang ginagawa ng NTC. That's why nag-file tayo ng motion to dismiss ngayon. I don't know kung ano kaya yung reason nila. Baka sabihin nila, hindi applicable ang rules of court. Hindi applicable ang NTC rules. So we have our own. So, klaro, no? So, tingnan natin kung ano yung sagot nila sa motion to dismiss natin. Kasi nag-cite po tayo ng rules of court. Nag-cite po tayo ng NTC rules. Yeah. So, kung ang NTC rules na yan eh. Dapat sundin nila. Kung hindi nila sundin. So, anong ibig sabihin doon? May ibang rules sila for SMNI, and that is in violation ng Due Process and Equal Protection Clause ng ating saligang At batas. grave abuse of authority ito. Grave abuse yan. So, pwede tayo mag-file ng ombudsman case against sa kanila. Dapat. So, we are planning sa legal team natin. So, hopefully, yung kasama natin sa mga lawyers will agree sa posisyon natin na dapat mag-file na ng criminal case, admin case doon sa ombudsman. Laban sa tatlong laban commissioners. sa tatlong commissioners. May I please read what the President recently said during the FOCAP anniversary? No, he said, quote, "The President's role is to defend press freedom and not lead in destroying or demeaning its practitioners. Unlike many of my predecessors, I do not seek collaboration, for that implies a surrender of your independence. I am of the opinion that national interest is better served by a press that is critical rather than a press that is cooperative. It must have the untrammeled freedom to do its work, not just to arm the citizenry with the truth, but also to deepen discernment in this age of mass disinformation." So these are beautiful words once again from Budol Man. No? Because where this, Eric, where this whole stemmed, this whole fiasco stemmed was when we asked here in SMNI, Speaker Martin, the first cousin of the President, is it true that your travel expenses is 1.8 billion? And that was the pinaka root kung bakit kami ay nilagay at dinetain illegally. Yes. So itong sinasabi na naman, beautiful words of the President they do not mean anything. Parang nananaginip at binabangungot siya. Your reaction to that sa kanyang sinasabi sa foreign correspondence, tayo ko rin gamitin yung word ni Marlica na hello, lucid interval ba ito? Yung sinasabi kasi ni PBBM is actually consistent yan sa ating saligang batas. Okay? Unfortunately, kailangan panindigan niya yung sinasabi niya. Kasi, yung sinasabi Hindi niya... niya mapanindigan yung 20 pesos na bigas. Oh, yeah. Panindigan niya yun. Kasi bakit niya dapat panindigan Puro yun? salita. Kahit hindi niya sasabihin yun, dapat yun ang gawin Correct. niya. Kasi guaranteed po yan sa ating saligang batas. So yung saligang batas natin, hindi lang yan na-guarantee sa ating saligang batas. Under the concept of a democratic and republican government, protected talaga ang freedom of press, freedom of expression. I just want to point out something. Kasi in his speech, in this beautiful speech, which means nothing, he references his predecessors. I don't remember any of his predecessors that did to media what he is doing now to media, unless we're talking about So his sino father. yung mga predecessors niya? I don't know. Coming from sa niya? tatay niya. Yeah? Yung tatay niya Except his talaga, father. exactly ang ginawa niya. Pero may open declaration of martial law yun, Ma'am Lorraine. Yeah, yes, correct. Ito naman, silent, no? silent. Hindi pinaninindigan na naman. Yun. Nagpapalusot na parang wala siyang pakialam sa nangyari sa SMNI, tapos nagpapapogi sa foreign correspondence. Yeah. Pero sabi ni Atty. Mark Tolentino, those shallow, empty words, ano man kaganda ang pagkagawa nun, kapag hindi mo pinanindigan, Pangulong Marcos Jr., those words mean nothing. Kung si Ma'am Lorraine pa baka bunga yun ng guni-guni mo. Hello,
panahon ba ito na ikaw ay nasa lucid Guni-guni or something else? Attorney Mark, maganda yung punto na binanggit ni Ma'am Lorraine. Oh, yeah. How important is it for the President to show sign of commitment and conviction into action sa kanyang mga pananalita na nirerespeto niya ang mga pundasyon ng demokrasya. And one of that is ang pagrespeto sa saligang batas at ang proseso nito at ang mga demokratikong prinsipyo kagaya ng press freedom na malinaw na ginurgor, kinatay nila at nilumpo ang SMNI ng illegal at iskandaloso. So yun ang gagawin natin. Dapat yung NTC, hindi nila dapat diktahan yun. Kailangan the NTC should decide based on merits, based on evidence. But I don't know kung gawin nila yan kasi day one pa lang, alam na natin na may nagdikta sa kanila. Yun. Kung basahin mo yung rules o yung order ng NTC noong December 19, 2023, January 18, 2024, parang hindi sila mga abogado or I don't know kung may abogado ba dyan. Isa lang yata ang lawyer Isang abogado, doon eh. Oo. at least man lang yung mga lawyers ng NTC, maganda yung kanilang explanation about sa order nila. Unfortunately, wala. Klarong-klaro na violation ng separation of power. Ngayon na tayo nakakita ng isang NTC na quasi-judicial body. Like any other quasi-judicial bodies, ngayon na tayo nakakita na pwede palang diktahan ng House of Representatives. Sa isang mali at napakapoderoso at abusadong hakbang na nagpagamit siya. By a mere resolution. Yun. Yeah, and it's a very dangerous precedent, di ba? Yeah. Kasi from here on in, pwede palang gawin yan ng susunod na mga Exactly. NTC. Sabi kasi ng mga boss amo chief namin eh. Pwede di ba? namin gawin Sa to. Kongreso, di ba? Ma'am, may tanong kami kay Attorney Mark. How important is this consultative public forum na pinatawag ng komitiba ni Senator Robin Padilla na maibulgar ito at mahanapan ng pamamaraan including a Senate resolution na dapat maitama ang itong pagkakamali at abuso ng NTC at ng opisina ng presidente na ito as part of check and balance? How hopeful and affirmative our perspective on this activity sa Senate bukas? Yes, I'm very excited tomorrow sa consultative meeting tomorrow with the committee headed by Robin Hood Padilla. Bakit? Hindi kasi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa House of Representatives. Ang ginagawa nila doon, pambubuli, pananakot, may nakulong pa, Pambabaso. nakulong pa kayo, Pangbabastos. pambabastos, ganon. So, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Kung magpaliwanag tayo, one sentence, two sentence, may mga contempt na mga pananakot. So, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. In this time, sa Senado, sana, with the help of the good Senator Robin Hood Padilla and other members ng committee po niya, bigyan po tayo ng pagkakataon na magpaliwanag punto per punto bakit hindi na-violate ang SMNI ang kaniyang pangkisa. And second, bakit ang NTC sila mismo ang nag-violate sa sarili nilang rules, na-violate nila ang saligang batas, and yung NTC maklarong-klaro na nagpadikta ng House of Representatives through a resolution na passed ng isang congressman na naging kaibigan pa natin dito sa SMNI. Yes, klaro. Sino yan? Si Migs Nograles? Oo, Tama si ba? Mix Pilinguapa Nograles. Yes. At ang isa, yung nakikipagsalo dito dati kay Pastor, Yung kapag nagtitipon-tipon at nakikipagkonsultahan, yung nag-sponsor ng revocation. Oo, yun. Oo, yung bagong eleksyon, si Richard Gutierrez. Richard ba yun? Eddie Gutierrez. Oh. Basta rider, I don't know kung One rider. I don't know kung magaling ba magmotor yun kasi rider eh. Ay, hindi yata marunong Pero magmotor hindi to ko nakita nagbumotor siya. So, yung dalawa, yung isa, yung lalaki, si Eddie Gutierrez. Si Eddie Gutierrez ba yun? So, siya yun nung bagong eleksyon, palagi yan dito sa SMNI, nakikiusap Natulungan siya sa party list niya. Okay, si Pastor, sa mga, sa Kingdom, tapos ngayon, biglang bumaliktad dahil sa kwarta. Klaro, at dahil sa poder at pondo. Ganun Tunga talaga. ko lang tanong ko, pasa ko kay Ma'am Lorraine. Gaano kahalaga na maipresent itong mga balanse at totoo at tamang mga punto kung bakit dapat mawala itong independent suspension at kailangan tulungan ng Senado ang ganitong kaganapan sa ating bansa sapagkat the last time that I checked today, wala tayo sa ilalim ng martial law, pero itong presidente na anak ng diktador na tatay niya na at least matapang na hinarap sa pamamagitan ng martial law declaration. Tsaka brilliant. Oo, marunong gumamit ng batas. Ito naman, nagtatapang-tapangan lang, pero
may kapal pa ng mukha na magpakilala sa foreign correspondents na pinoprotektahan niya ang isang malaya, critical na media. How important is this for the Senate and the nation to see na ang ganitong pangyayari? Sa experience ko kasi bilang abogado, yung tinatawag na preventive suspension is not part of a penalty. Preventive suspension, part yan ng due process. So 30 days lang yan. Sa iba, 60 days. 60 days. Yun ang pagkatapos dapat ibalik na. But yung walang preventive suspension na indefinite. That is a clear violation ng due process clause ng ating saligang Because batas. what is the purpose of a preventive suspension? Ang purpose ng preventive suspension para kung may possible na mga influence during the investigation, mapigilan yung mga possible na influence. So therefore, itong preventive suspension na ito, maliwanag na pangbabraso ng gobyerno Yes. sa media. Tama yan. At ma'am, ang malala, indefinite ang kanyang ginawad after 30 days. Oh, yes. Wala kasing preventive suspension na indefinite. Attorney Mark. If you check the governor ng Del Norte, Davao del Norte, preventive 60 suspension. days maximum. 60 days preventive suspension. Oo. Mas worse ang SMNI. Preventive suspension na indefinite. If there's such thing as indefinite suspension. So kung At ang malala, walang complainant. walang complainant, walang hearing, na bigyan tayo, yung SMNI, bigyan ng SMNI ng pagkakataon na magpaliwanag. Yes. And we all know why this is. Yeah. This is because of SMNI, for a lot of reasons, number one, gave the platform to the former president Exactly. to speak. No? Yes, Sagikan tama. kasama sa masa. And of course, number two, yung laban kasama ang bayan, anti-CPP, NPA, NDF yun, na ngayon ay may collaboration with the Speaker of the House. No? So, and then number three, SMNI, Pastor Quiboloy is a very good friend of the President. Yes, No? So, and kaya actually, ginigipit ng ganyan. By the way, Erwin, Sige, go ahead. dapat yung lahat ng mga ginagawa ng NTC, willing ang legal team ng SMNI na humarap doon sa NTC. At para mailahad sa kanila ang mga ebidensyang ito. dapat kami magpaliwanag. Gusto namin magpaliwanag. Ang problema, Sila hindi. hindi naman pumunta, hindi naman sumipot. Hindi sumipot. Grabe. Tapos, hindi pa nag-file ng pre-trial brief. Sila mismo, vina-violate nila ang sarili nilang rules ng NTC. So parang ang sinasabi mo, skandaloso talaga yung sinasabi mo. Nasya-shock ako talaga. Parang sinasabi ni Bongbong Marcos, wala akong pakialam. Whatever I say goes. Whatever I want goes. I don't care. I don't care about the laws of the land. I don't care about the Constitution, about your human rights, about all this important, the press freedom or your freedom to express yourselves freely. Wala akong pakialam dyan. Ako masusunod. And dahil dyan, Authoritarian ka talaga. authoritarianismo ito. And dahil dyan, Attorney Mark Tolentino, lumalakas ang loob ng NTC ni Martin Romualdez Yeah, ng of Kongreso course. na abusuhin ang batas at kapangyarihan nila. How dangerous are these things kapag hindi natin ito ipinaglaban sa lahat ng forum, the way na hindi tayo tumigil sa loob ng Kongreso, sa Senado at sa Korte? Attorney Kung Mark. hindi tayo lumalaban, tatahimik lang tayo dito, tutunganga lang tayo dito, so baka mawala na yung democracy ng Pilipinas. So, wala ng democracy, wala ng batas, wala ng freedom of press, wala ng freedom of expression. That's why, ang SMNI, ang legal team ng SMNI, of course, yung mga kaibigan po natin na sumuporta sa SMNI, lalo na si Ka-Eric at saka si Dr. Lorraine, Thank you. tayo ang lumalaban. Hindi ito for us. We are just instrument of this freedom. In fact, attorney, we'll inform the Filipino people. Kami dito, inaalay na namin Yes. ito. Hindi na kami tumitingin sa Marcos administration. Hopeless case ito. So talaga nag-aalay na lang kami dito. But this is about our country now. Yes. Kasi ano ba yung freedom of the press? Yan ang halige. Yan ang foundation ng isang demokrasya. Bakit sila, I've never seen a quieter and more silent and scared media than we have right now. Sobrang tahimik, na takot magsalita. Ang media, doon ninyo nakukuha yung information. So Correct. nakikita natin ngayon, marami sigurong tinatago itong administrasyon na ito na Exactly. ayaw nila malaman ng Pilipino yung pambababoy at pagnanakaw at pagbabalahura na ginagawa nila sa ating mga kababayan. Correct. Attorney Mark, ang tanong namin doon, dugtong sa binanggit ni Ma'am Lorraine. Kung bakit nila tinanggal, nilumpo, pinaralisa sa lahat ng illegal at high-handed, authoritarian at despotikong pamamaraan ang SMNI is because kailangan nilang patahimikin, busalan ang critical media na hindi totoo ang binabanggit ni Marcos na may critical media sa Pilipinas. Lahat ay naging kasabwat, naging colluder at naging sunod-sunuran sa kanila. Ngayon ang tanong namin sa iyo, Attorney Mark. Eric, 2 seconds ha.
nung nasa Cebu ako, no, to be with PRRD, just recently, a few days ago, I shared a ride with someone who was a UP Diliman graduate. And yet, she had no idea how this president has brought us to the precipice of war. Yes. Sabi ko, why did you not know? I mean, you're an educated person. Obviously, I don't see it in media. Yes. That nobody's talking about it. No? So, Claro. this is why. This is one of those reasons why nakakatakot itong sasabog na lang pala bigla ang bansa natin habang naggigisa ka ng whatever dyan para pakainin anak mo, bigla na lang sumabog, wala na yung Pilipinas. Correct. At ito yung dito tayo dinadala ng Bongbong Marcos na ito. Yon ang role ng SMNI. Attorney Mark, ang tanong namin sa iyo. They're hyping it up at tuwang-tuwa itong mga alipores ni Tambaluslus na speaker sa mga congressman na na-revoke na daw nila ang franchise natin. Hindi ba? Please explain to the people kung bakit illegal itong NTC, indefinite suspension, at the same time, bogus ang sinasabi, palpak na, revoke na ang franchise law granting the franchise authority to SMNI until 2044. Eric You- and Attorney, with your indulgence, Yeah, Attorney, could you tell us, mention the names of who these congressmen are? Yes. Ay, go yung ahead. mga congressman, nakita naman natin yung team, yung sa headed by Congressman Tambunting. Tambunting. Tapos yung mga members doon, lalo na yung nagbubuli. Paranaque yan, ano? Paranaque. Yung nagbubuli sa akin na congressman, yung kaibigan natin sa SMNI. Si Migs Si Nograles, Mex Davao Nograles yan. ng Davao. But she's with the, galit sa what's her akin. party list? PBA, pero hindi PBA. naman siya PBA. atleta. Yeah. Galit sa akin nung sinabihan daw na beautiful, baka opposite sa beautiful ang gusto niya. Oh. Tapos Number 3, si yung- Johnny Pimentel. Pimentel, yung Ng Surigao. Kaibigan ng ano yan, Eric, di ba? Kaibigan ng NPA. Sabihin Kaibigan na ng natin. NPA yan. At marami Kumain tayong din. balita. Ikwento mo, Eric, ikwento Oo, mo. marami tayong balita na ito sa may pananagutan sa taong bayan dito sa mga panahon ng eleksyon sapagkat itinuturo siya ng mga sources natin sa Mindanao at ako mismo may knowledge tungkol sa involvement niya pag sinasabi natin ng permit to campaign at mga pakikipagsabwatan sa NPA. Ang detalye niyan, mamaya-maya pag may oras kami, ano mga ginawa niya sa Mindanao. Who else? Si Paduano? Si Paduano na Paduano. dating NPA at bodyguard, sinipa yung ito. rider. Rider na si Eddie Richard. Gutierrez. Eddie Gutierrez. Si Akop? Si Akop na dating Manila. police general. Marikina. Si Stella Kimbo. Stella Kimbo na nagsayaw Jay- ng Ala Salome. Oo. JJ Suarez. JJ Suarez na soke ng ombudsman. Oh, yeah. Plunder. Sa plan- Magnanakaw. Sino pang sunod na Attorney Mark? Marami pa, hindi ko na basta. Si Hernandez. Si Dan Hernandez na... Yung kamukha ni Fanny Serrano. akala ko nga Santa Rosa, sino yun? si Dan Hernandez. Fernandez. Fernandez, oh yeah. Dan Hernandez. Oh, Hernandez, oh yan. So ito sila ang mga main Benny actors. Abante. Si Benny Abante ng Manila. And marami pa itong Committee on Legislative Franchise. Kaya namin sinasabi sa inyo kasi palapit na tayo sa isang election. no? Yes, months na lang. Bago yan, kay Eric and Yeah, Dr. A, okay. kailangan ko i-explain sa taong bayan. Yes. Ano yung status ng prangkisa ng SMNI? Please. Buhay na buhay pa ang SMNI. Yes, May nasugatan. prangkisa pa. Yes. May kaunting sugat because of the war doon sa House of Representatives. But buhay na buhay pa ang prangkisa ng SMNI. Hindi pa na-revoke ang SMNI. Ibig sabihin, nandyan pa ang Republic Act 11422 or Batas yung siya. franchise or batas na nagbibigay ng prangkisa ng SMNI. Yes, klaro. But, ang ginagawa ngayon, sinuspend lang indefinitely ang operation ng SMNI because ang NTC has no authority or jurisdiction to suspend or to revoke the franchise of the SMNI. Kailangan batas yan. Ang NTC, walang karapatan, walang jurisdiction na mag-revoke ng prangkisa. It should be a law. Pero ang kanyang ginagawa, illegal na pinipigilan ang operation ng SMNI. Suspension of the operation, not of the franchise. Not of the franchise. But ang suspension niya, indefinite suspension, and that is illegal, unconstitutional, in violation ng due process clause ng ating saligang batas. Klaro. So buhay pa po ang franchise ng SMNI, bogus po ang at fake news ang sinasabi ni Johnny Pimentel at nila JJ Suarez at ni Speaker at mga bata-bata ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon ang tanong, As long as dalawa yung body natin ng Congress, House of Senate and House of Representative, may i-review pa yan. Kasi akala nila na unicameral tayo na si Speaker siya ng Prime Minister kasi pwede nila mag-approve. Pag nag-approve na sila mga congressman, Tapos na. yes, batas na yan. But in this case, bicameral po tayo. Dalawa ang bahay po natin. Ayun. So yung approval ng House of Representative, i-review pa yan, i-confirm pa yan ng House of Senate.
Kung hindi gagawin ng Senado yan, kung tulugan ng Senado yan, wala yan. So, ibig sabihin, hindi pa sa dapat mag-celebrate kasi hindi pa patay ang SMNI. Yes, nasugatan ang prangkisa, but buhay na buhay pa ang SMNI. Klaro. Attorney